Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intensyon niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ang ginawa lang ni Digong sa war on drugs ay itumba yung kompetensya at magtatag o palakasin yung negosyo ng kanyang mga kaibigan. Tapos sasabihin ni Senator Amy Marcos, biktima ng human rights violation si Rodrigo Duterte. Sarap batukan ni Amy. May bagong pinasabog na video. Oo, si former senator ng mayoralty candidate Antonio Trillanes. Oo. Hindi ko natin alam kung bakit niya pinasabog ito, pero I would assume ito ay para ilahad at ikwento kung ano yung ipinaglalaban niya tungkol sa war on drugs. For the past 4 weeks, napansin ho natin na sobrang dumami yung disinformation tungkol sa kaso ni Rodrigo Duterte. Sobrang daming fake news, as in. Kasi hodang kidnapping daw yung naganap. Kasi hodang paano daw nagkaroon ng crimes against humanity, 43 lang naman daw. Kasi hodang sabi ni Sara Duterte, kung 30,000, bakit 181 lang ang ebidensya, etc., etc. So, marami hong fake news na lumabas. Siguro, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ginawa ni former Senator Trillanes to. Pero mga kotsero, papanoorin natin ito at tingnan natin kung ano yung mapupulot natin dito. Alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaputo sa kanya? Mas kaya ang formal interest sa sabi mo. Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampalin ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Okay, war on drugs. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan, sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito sa katotohanan. Ang katungkulan namin ay pumuna ng mga kamaian na nakikita natin sa ating lipunan. Naghain kami ng resolusyon, hindi po ito panggugulo. Ito po ay isang checks and balance ng ating sistema na para siguraduhin na walang maglalabis ng poder sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Si Sergeant Arturo Las Cañas, isa sa mga leader ng Davao Death Squad, nagmamatigas nun at dinidinay niya lahat ng mga paratang sa kanya. During the investigation, lumabas po si Mr. Edgar Matobato. Siya ay isang original member ng Davao Death Squad simula pa noong 1989 or 1990 at kung saan dinitalye niya kung paano nagsimula yung Davao Death Squad, sino-sino yung mga pinuno nito, paano sila na-organisa, paano sila pumapatay, hanggang nung umalis siya nung mga 2011 or 2012 dahil napagbintangan siya na siya ay pumatay sa isang personalidad. Dahil sa bintang na ito, si Edgar Matobato ay tumakas papuntang Maynila at nag-walk-in siya sa Department of Justice noong 2014. Bakit po nandito kayo? Para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Para mabigyan ng katarungan yung lahat, yung namatay ng mga inosente. Siya ay kinwestiyon ng NBI agents, tinitingnan kung totoo ang kanyang storya at dito na nga mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matobato na mga miyembro ng Davao Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police. Ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Las Cañas, kinalaunan, siya ay umamin na totoo nga lahat ng mga sinabi ni
Edgar Matobato at mas marami pa siyang sinabi tungkol sa Davao Death Squad. Nung presidente na si Duterte, ang sinasabi ni Las Cañas, ando doon siya nung binuo yung transition from the Davao Death Squad to the National Death Squad. Yung template sa Davao, kung paano nila ginawa, ganun din ang gagawin. Meron silang reward system para maenganyong pumatay itong mga members ng Davao Death Squad. Bawat ulo may presyo. Small targets, 5,000, 10,000. Pagka malalaking mga targets, meron 50,000, 100,000, hanggang 300,000 dun sa isang pinapatay nila. Binibigyan sila ng picture, binibigyan sila ng address, binibigyan sila ng target, tapos pinupuntahan nila at pinapatay nila. Ina-assume nila Matobato at ni Las Cañas na kung ang sinabi sa kanila ay ito ay pusher or drug addict. Sa totoo lang, hindi nila alam kung ano yung sinusubo sa kanila. Nung binuo sila, ito ay paniniwala nila na sila ay nakakatulong sa lipunan, na nililinis nila yung mga dumi ng lipunan. Pero kinalaunan, namomotivate na sila doon sa reward. Kaya dahil sa tiwala nila kay Duterte, akala nila lahat ng yun ay totoo. Until napapaisip sila kung totoo ba talagang mga salot sa lipunan yung pinapatay. All of this, ito pong lahat ng sinasabi ngayon ni former Senator Trillanes, ito ho lahat ay lumabas po sa hearing ng Quadcom. It is not just his word anymore. Hindi na lang ho ito salita ni former Senator Trillanes. May mga nagpatotoo na nito. At yun ho ang nakakalungkot ho dito. Marami pa rin hong mga Pilipino naniniwala na tama yung ginawa ni Digong. Wala hong tama sa ginawa niya. Alam nyo, tulad nun, gusto kong i-highlight yung sinabi ni former Senator Trillanes na bibigyan ka lang ng picture, bibigyan ka ng pangalan, bibigyan ka ng address, tapos titirahin mo na. Na mga pulis kailan pa naging warrant ang picture? Ganun ho ba ang sistema ng hustisya sa Pilipinas? Habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan, na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. I-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan doon sa mga tunito-nilagang mga na-import na shabu. Ang nagpapasilitate nito lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Juan Scarpio, ang Customs Commissioner ni Canor Faildon, at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko sa publiko. Hindi, wala naman. Wala, ngayon na. Lolo, Kaya pala mga kotsero, itong si Congressman Acop, tinawag niya na grand criminal conspiracy itong ginawa ni Rodrigo Duterte. Kasi nga, ayon sa testimonya ng mga umatin ng Quadcom, ang ginawa lang ni Digong sa war on drugs ay itumba yung kompetensya at magtatag o palakasin yung negosyo ng kanyang mga kaibigan. Na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte ito, yung bank accounts ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hamilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Ang buong
paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin ni Senator Amy Marcos, biktima ng human rights violation si Rodrigo Duterte. Sarap batukan ni Amy. Tapos best president ever sa mga otak ng mga DDMs. I mean, seriously. Itong kaso ni Rodrigo Duterte is a defining moment for every Filipino. Alam niyo kung bakit? Dito ho natin malalaman kung sino ho ba talaga ang tunay na mga matatalinong Pilipino. Kasi ang matalinong Pilipino, mga kotsero, kahit alam niya nagkamali siya, itatama niya yung kanyang pagkakamali.